1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Thursday. So, happy Thursday sa atin lahat ng bonggang-bongga. My gosh, ang bilis ng araw, no? So, parang kailan lang nag-celebrate tayo ng New Year, Christmas. Ngayon, na ito na, Diyos ko, papasok na naman tayo sa Bear Man. Oho, so, ito na nga. So, itong buwan na to, pag natapos na to, no, September na at sunod-sunod na yan hanggang December na uli. Nakakaloka, no? Lumipas lang siya ng ganun-ganun lang. Anyway, so laban lang at ganun talaga. Wala naman tayong magagawa kundi kailangan natin mag-move on every day, di ba? So, and of course, huwag niyong kakalimutan magpasalamat sa itaas para mas bongga. Kaya naman ngayong araw na to, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At saka syempre sa lahat naman ng makasolid na makamama Sam dyan na laging tumututok. At saka syempre sa mga bago nating subscribers. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una nating chika, eto nga si Anthony. Muling nagbabalik. After niyang lumaban ng Mr. International, lumaban ng Mr. Supranational, and then ngayon naman magbabalik siya bilang pambato ng Netherlands sa Mr. Global. So finally, naisipan niya nang bumalik. At ito na nga syempre, ang tanong ng kadamihan, manalo kaya siya dito, Mama Sam? Well, depende yan kung gaano ba siya ka-prepared. Depende yan kung nabago niya na ba yung mga bagay-bagay na kailangan niyang baguhin sa sarili niya. Like example, attitude, di ba? Kasi isa yun sa mga nagiging problema kung bakit hindi na nanalo ang isang kandidata or isang kandidato sa international stage. Kasi nga, syempre, ayun nga, minsan may attitude behind, di ba? Kung ito ay nabago na ng isang kandidato or isang kandidata, for sure, maipapanalo niya na yan ng bonggang-bongga. Ako naman, kay Anthony naman, feeling ko naman, malaki yung chance. Kasi nga, di ba, kung titignan mo naman si Anthony naman, Diyos ko naman, may ibubuga naman ang kagwapuhan. At ang ganda ng katawan nito in person. Makinis. So yan. I love Anthony, the way kung paano niya talaga pinipresent yung sarili niya at kung paano niya hinahanda ang sarili niya sa isang pageant. Pero, syempre, nandoon ako sa part na sana, ayun nga, kumabog siya dito sa Mr. Global. Diba? So, yun, good luck and wish all the best. Kasi pag natatalo yung sinasabi niya, cooking show. Charot! So, yun. Anyway, good luck. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, si Tarina Botes, Mama Sam. Tingin mo, magiging bongga kaya ang magiging result ng laban niya dito sa Miss Universe Thailand? Depende. Depende yan sa ipapakita niya. Depende kung naka-align sa kanya. Depende kung gusto ni Mr. Nawat. Di ba? So yun, depende yan lahat. But naniniwala naman ako kay Tarina Botes na gagawin naman niya ang lahat ng kanyang makakaya sa laban niya dito sa Miss Universe Thailand. Malaki syempre yung chance na makuha to ni Tarina Botes kasi syempre
Miss World Thailand to. Pagkatapos, ayan, nag-MGI All-Stars pa siya. And then for sure, may consideration sa kanya ang universe. O, di ba? Kaya mag-antay na lang tayo kung ano magiging resulta niya. Total, si Bakla, lumalaban naman ng bonggang-bongga at kumakabog talaga. So, hintayin natin kung ano ang magiging eksena pa niya sa laban niya dito sa Miss Universe Thailand. Well, experience kasi siya, kaya madali kong masabi na parang, okay, kakayanin niya yan. And then, let's see. Di ba? Kung siya nga ba tatanghaling bagong Miss Universe Thailand or maliligwak. Di ba? So, yon ang abangan natin sa kanya. Yung kanyang magiging eksena at ganap. Siyempre, excited tayo for her. Pero, depende na yan sa magiging eksena niya. At para naman sa sumunod natin, chika, mga kalalakihan dito sa Mr. Philippines. Ano ba to? Mr. Pilipinas, di ba? So, anong masasabi mo sa reigning king ng mga anang Mr. Pilipinas? Siyempre, mga gwapo sila at mga sexy. Gusto ko din sumama dyan sa photoshoot nila na alam mo yon na parang wow, parang gusto ko maupo sa harapan nila at magpakandong. Alam mo yon. So, gusto ko yung lahat sila nasa paligid ko tapos kasama nila ako. Ganon. Parang Reynang-Reyna yung dating. So, yon. So, bongga, winner, at syempre, I love yung mga kuha nila. Hindi nakakabastos. Yung alam mo yun, yung tama lang sa kalalakihan nila. Parang lahat sila ay connect. Charot! So, yon. Lahat sila nakahawak kay kay Oliver, napansin ko. Pero parang mas gusto ko yung umupo ako doon sa gilid ni Oliver. Yung katulad na nandito sa baba. So, parang gusto ko ganun yung eksena na parang tapos nakamukha ka lang na gano'n, charot. So, yun. So, syempre, winner, in fairness naman sa mga kalalakihan na to, may mga na-prove naman sila sa international stage at nakita naman natin na lumaban talaga sila ng bonggang-bongga. And congratulations. Syempre, yung man of the world natin, na the first man of the world, di ba? Na talaga namang masasabi ko, oh my gosh, talagang winner. Di ba? So, yun. And winner silang lahat. Sabi ko nga, ang swerte ko kapag nandiyan ako nakaupo sa tabi nilang lahat. Di ba? So, yun. Congratulations, syempre, sa organization ng Mr. Philippines. So, yun. So, alam ko malapit na rin yung coronation ng mga dito, bagong batch. So, abangan natin yan. And then, of course, para sa sumunod natin, chika, Rina Andrea de los Santos, Miss Earth Philippines 2026. Tingin mo, Mama Sam, malakas ba ang laban niya sa Miss Earth? Yes. Actually, yung napanood ko yung Miss Earth, gusto ko yung naging eksena niya kasi grabe. Panalo ang babaeng to. Talagang boom. Nang gaganon, nang bubulaga. And then, of course, katulad ng ginawa niya sa Miss Earth Philippines, naniniwala ako na kaya niya rin mag-penetrate sa Miss Earth. Malay mo, makuha niya rin yung title ng Miss Earth. Kasi ngayon palang nakikita kong malakas siya at kaya niyang tumungtong ng top 8, top 4, kakayanin ng batang to. At malay mo, swertehin siya ang tanghaling Miss Earth ngayong taon na to. But syempre, looking forward ako sa preparasyon niya, kung paano niya ihanda yung sarili niya. May transformation bang magaganap? Si ate mo, Diyos ko Lord, bigla talaga tong gumaganda pag oras na ng laban. Nakita naman natin kung paano to magpasabog at kung paano talaga umarangkada din sa entablado, di ba? Magaling at marunong umeksena ang lola mo. Kaya naniniwala ako na malakas din ang laban talaga ni Rina sa kompetisyon ng Miss Earth. Kaabang-abang din to. At hindi imposible na madagdag to sa mga reyna natin ngayong taon na to, di ba? So, yun. So, laban and suportahan natin ang mga pambato natin. Magtiwala tayo sa proseso nila. Magtiwala tayo sa ipapakita nila. Lalo na nakikita naman natin na lumalaban naman ng bonggang-bongga at lalong may ibubuga. Gusto ko yung pagka-Pilipina beauty ni Rina Andrea de los Santos. Talagang masasabi ko, in fairness,
beauty queen from the Philippines. Di ba? So, yun. So, laban at tiwala lang. At para naman sa sumunod nating chika, eto nga, Alexi Brooks. Huhusgahan na ang laban niya bukas sa Reyna Pilipinas. So, anong chika mo dito, Mama Sam? Well, katulad din ni Angelica Lopez na masasabi ko palaban at talagang kumakabog ang beauty ng ng Alexi Brooks. Yes. So ako, para sa akin, alam ko na makakakuha siya ng corona bukas. At ang pwede niyang makuhang corona bukas ay syempre MGI All-Stars. Mas gusto ko siya doon, sa totoo lang. Pero kung papala rin siyang Miss Grand Philippines, why not? Coconut, di ba? But magtiwala tayo, syempre, kay Alexi. At nakikita naman natin na kumakabog naman ng todo-todo ang Alexi Brooks at hindi naman siya nagpapabaya. Napanood naman ninyo siguro yung mga eksena niya. At nakita din ninyo yung mga pasabog niya na iba't ibang klase ng haba ng buhok, di ba? So ako, Alexi Brooks, isa to sa mga nakikita ko talaga na papalo bukas. Diyos ko naman, pagdududahan mo pa ba yung galing nito? Marunong na marumampa. Tapos magaling naman magsalita. Saan pa lulugar? O, di winner, di ba? So, winner yan bukas. At naniniwala ako sa kanya mapupunta ang corona ng Reyna Pilipinas MGI All-Star. So, yan. So, syempre tiwala na lang kay Alexi at ipagdasal natin si Alexi ng bonggang-bongga, di ba? So, lalaban niya. Diyos ko, si Alexi Brooks pa. So, sabi ng gano'n, nakakapanghinayang daw pag hindi daw nanalo. Ako hindi ko naiisip na hindi mananalo. Mananalo yan. Magtiwala lang tayo. At, syempre, so, lalaban yan. So, basta hayaan lang natin sila at pagkatiwalaan lang natin yung proseso na ipapakita nila sa kompetisyon and let's see bukas. Bongga daw ang Reyna Pilipinas kaya abangan. Di ba? At ito ang sumunod na chika. Mama Sam, tingin mo sila kayang tatlo ang mag-penetrate bukas sa Reyna Pilipinas. Ito nga daw si Miss Mandaluyong, Palawan, Iloilo. Well, ang masasabi ko ay possible yes, possible no. Depende sa magiging laro ng bawat kandidata. So, ako naniniwala ako, Iloilo, may ibubuga talaga. And then si Palawan naman, ay Diyos ko naman, Diyos, pagdududahan mo pa yung galing ni Angelica Lopez, hindi naman siguro magiging binibining Pilipinas yan kung hindi yan magaling, di ba? And then, of course, Miss Mandaluyong. Ay, gusto ko din to si Miss Mandaluyong. Palaban din talaga, no? Kaya, abangan natin sila bukas kung sino nga ba ang kakabog. But feeling ko, sila din ang magkikita-kita sa top 5. Silang tatlo ang isa sa mga nakikita ko na pwedeng pumalo ng todo-todo. Kaya, hay nako, pagkatiwalaan na lang natin kung ano yung ipapakita nilang ganap at kung ano ang eksena na ipapakita nila dito syempre sa competition ng lalabanan nila bukas. And then, I'm so excited kasi alam mong may ibubuga talaga. Sino ba namang, Diyos ko Lord, pagdududahan mo pa ba yan? Kita naman natin na sobrang galing, sobrang ganda, at sobrang panalo ng mga eksena nila, di ba? Kaya, laban. So, tiwala lang. At bukas tingnan natin kung sino ang kakabog. At para naman sa sumunod natin, chika, ito nga, mainit din pinag-uusapan talaga ang paghahanda ni Katrina Johnson. So, tingin mo, Mama Sam, siya kaya ang susunod na Miss International? Ayan, Katrina Johnson. Diyos ko, talagang pressured talaga yung mga candidates natin for international pageant, no? Kasi naman, after nga ni Katrina Ligado manalo, syempre Katrina Johnson naman yung aabangan sa Miss International. Nung nakaraan taon pa to, na marami talaga nagsasabi na mukhang siya yata ang kukuha ng corona ng Miss International. At ngayon nga, ayan, nahantulad na noong 2013 na nakuha natin ang Miss Supra, nakuha natin ang Miss World,
nakuha natin ng Miss International na possible daw mangyari uli ngayong taon na to dahil nga ang mga candidates ay talaga naman nakakaloka, ang galing. So ako looking forward ako dahil naniniwala naman ako na palaban naman talaga sila at naniniwala naman ako na ay nako, malakas yan. Malakas talaga yan si Katrina Johnson. Ngayon pa lang, Diyos ko, nararamdaman mo na yung mga paandar niya. Talagang kumakabog, di ba? So, yon. So, magtiwala na lang tayo dahil may proseso naman. Sa ngayon ay nagpiprepared siya. Kung napapansin ninyo, hindi natin siya nararamdaman, di ba? After ng coronation ng Binibining Pilipinas. Ayun naman yung maganda doon sa Binibining Pilipinas na parang wala kang mararamdaman sa kanila after. Tapos, pag malapit na yung pageant, boom! Ayun na, mambubulaga na sila. So, doon na lalabas naman yung transformation nila as Miss International candidates. Ako, gusto ko na rin yung ganyan yung nangyayari sa Binibini. Kasi parang nakafocus lang. Hindi yung parang magkukumpit, tapos pag nagkumpit, wala na, dead man na ang mga tao. Hindi na papansinin, di ba? Mas maganda pa rin yung eksena na ganito na, alam mo yon na parang ang mapapansin mo na lang ay palaban pa din ang candidates natin, di ba? Yung kumbaga parang tapos niya yung reigning niya buong 1 taon, tapos wala kang maririnig sa kanya, kundi focus lang siya sa pagiging Binibining Pilipinas International. Tapos biglang, tapos natapos na, naputungan na ng corona, syempre, eksena na yung bagong reyna ng Binibini. Tapos siya naman, tatahimik. Tapos biglang lalabas kasi, ayan na. So, nag-transformation na siya like a butterfly. Diba? So, yan. Ako para sa akin, yes, malaki yung chance ni Katrina Johnson at naniniwala ako na may ibubuga to sa kompetisyon ng Miss International. And then, looking forward ako sa magiging eksena at ganap niya. So, laban. Diba? So, yun, tiwala at laban lang. And let's see. Malay ninyo, 'di ba? Magkatotoo 'yung nangyari noong 2020, 2013 na maulit-uli ngayon. So, abangan natin 'yan. So, 'di ba? So, tiwala at laban. So, kayo ba? Nakikita nyo ba na mag-uuwi ng corona si Katrina Johnson dito sa Miss International? So, comment below mo 'yan, 'di ba? At ito naman ang sumunod natin, chika, Catriona Gray, rarampa na naman bilang host. Yes, ito na nga, isa din naman talaga sa mga hindi talaga nawawala sa eksena ang ating Miss Universe 2018 na si Catriona Gray dahil isa siya sa magiging host sa Miss Alcantara 2026 Coronation Night. Mama Sam, anong chika mo dito? Well, ang chika ko dyan, natutuwa ako kay Catriona kasi syempre, di ba, after ng Binibining Pilipinas, meron na naman siyang another hosting job. So yon. So talagang doon na talaga siya nalilinya sa pagiging host. At alam naman natin na talaga namang bongga at magaling naman si Catriona Gray pagdating sa hosting, di ba? Sinasabi nung iba, nako, si Catriona parang ang trabaho na lang talaga ay mag-host na mag-host. Bakit daw hindi uli sumali sa another pageant para daw magkaroon uli ang kinang ang kanyang career? Diyos ko, naloka talaga ako doon. Ako naman, ang masasabi ko naman, hindi naman kailangan kuminang ni Catriona Gray kasi kinang na kinang ang kanyang ilaw bilang Miss Universe. Kung napapansin ninyo, di ba, iniimbitahan pa si Catriona sa iba't ibang bansa na para mag-guest lang sa kanila, mag-sponsor, mag-endorsement, di ba? So, yun. So, kinukuha siya at alam mo yon, hanggang ngayon, pag sinabing Catriona Gray, alam ng mga tao yan na, ay, naku, magaling na Miss Universe yan. Di ba? So, ako, para sa akin, nothing wrong sa mga ginagawa ni Catriona. As long na, alam mo yon, nakikita pa nila yung galing ni Catriona. Sabing ganun kasi parang wala daw kasing naging career pagdating sa singing. Sabi ko naman, meron naman na, miski pa paano naman, di ba, na-push naman yung paggawa niya ng album, na-push naman yung pagkakanta niya.
Pero syempre, kung ito kasi yung job na dumadating sa'yo, ang pag-host, Diyos ko, i-accept mo as long yung talent fee mo ay kaya nilang bayaran, di ba? For sure, hindi naman bumababa ang talent fee ni Catriona Gray bilang host. Talagang pag gusto ninyo si Catriona, syempre, ayun yung negotiate doon. So, ako naman, para sa akin, okay na okay yan. And then, ano pa ba? Pag-aartista, tinry naman ni Catriona, siguro hindi lang niya talaga porte. Mas porte niya siguro talaga yung, ayan nga, maging host, di ba? At ako, happy ako, kasi hanggang ngayon, mabenta pa rin ang Catriona Gray bilang host. At ngayon, talagang isa siya sa mga kinikilalang pinakamagaling na host, di ba? I wish nga na sana kunin siya ng Miss Universe bilang host, di ba? So, yon. So, congratulations pa rin sa ating Miss Universe and then maging happy kayo para sa kanya. And then, of course, pagdasal lang natin si Catriona na tuloy-tuloy lang ang kanyang kinang ng kanyang career, di ba? And then, ganun naman talaga yung mga nagiging Miss Universe. Kung sila Shenes nga, di ba? O sila Arbony, ano ba yung mga pinaggagawa? Si Arbony, ayun, so sumali sa isang passing show contest, di ba? Ayun, naligwak doon. Pero, syempre, hindi ibig sabihin nun ay hindi na siya magaling na Miss Universe. Magaling pa din. Ang ibig ko sabihin, ang Miss Universe kasi, after mo naman talagang manalo, syempre, meron ka pang ibang, wala naman kasing gagawin maliban lang kung mag-aartista ka or gagawa ka talaga ng career mo. So, ngayon, si Catriona, nakikita nila bilang host, si Shenes nga nandoon, sumali sa isang cooking show contest, di ba? So, kanya-kanyang linya lang yan, kanya-kanyang trabaho lang yan. Ang importante ay hindi pa rin nila nakakalimutan si Catriona Gray at hindi naman nila nakakalimutan din sila Arbony at saka si Shenes. Ang importante dito, tinatry nila yung best nila na pasukin ang another na mundo para sa career nila. Diba? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. And then, of course, syempre, maraming salamat po sa inyong lahat, sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.